sunshine, hello blue skies, hello lovely day. Hello sunshine, hello sky. Hello mga ka-growers! Welcome to another farm venture. At ngayong araw na ito naman ay ituturo namin sa inyo ang aming daily afternoon routine naman. No? Salamat sa lahat ng nanood ng aming daily morning routine sa nakaraang video namin. At ngayon, afternoon routine naman for beginners like us ang ituturo namin sa inyo. Kung mapapansin ninyo, naghahanap din po kami ng mga materials patungkol po sa afternoon routine sa RTLs. Kaya lang napapansin namin karamihan ng mga napapanood namin sa YouTube, sa TikTok ay hindi detalyadong sinasabi kung ano yung ginagawa at pinapakita kung ano yung ginagawa nila doon sa kanilang RTL or poultry house ng afternoon. Kalimitan sasabihin nila magpakain, ganito, magpainom, ganon. Pero yung detalyadong step by step ay wala. Kaya itong video na ito, kung naghahanap ka ng detalyadong gabay for your daily afternoon routine, tapusin mo ang video na ito. Huwag mo na rin kalimutang mag-comment, like, share, at subscribe ang video na ito. Okay guys, so simulan na natin. Guys, pagdating ng hapon, nakapangitlog na ang ating mga RTLs noong umaga. Since nagpakain tayo ng 5:30 to 6:30 AM, ngayon, babalik tayo dito sa poultry house ng 1 to 1:30 PM para magpakain sa kanila. Ito yung pinaka-paborito naming routine, yung sa afternoon dahil mas madali ito kaysa sa morning routine. Una natin gagawin, step 1, is i-account natin yung mga pinangitlog na itlog noong umaga. Ilalagay natin yun sa ating logbook as morning na harvest. Kaya tara, samahan nyo akong mamulot ng itlog. Mga ka-growers, natapos na natin bilangin yung ating mga egg production for this morning. At ang total natin dito sa mga laying hens natin, 91 laying hens natin ay 62 out of 91 ang egg production nila this morning. Sa mga pullets naman natin na ito, na 18th week na nga pala ng mga pullets natin ngayon, nakapangitlog na sila ng 12 out of 192. So, ngayon ay ika-18th week nila at unti-unti na silang nangingitlog. Parami na yan ng parami as the week goes by. Pero yung pinaka-peak talaga nila ay pag dumating sila doon sa kanilang ika-19th to 20th week. Doon ko napansin, na-observe na dumarami na yung itlog nila. Kaya, ayan, pagkatapos nating magbilang ng itlog or egg production natin this morning, kukuhain na natin lahat ng itlog na ito at ilalagay sa tray. Para nga pala sa mga beginners tulad namin, ang paglalagay pala ng itlog, yung matulis, yun yung nasa baba. Natutunan ko lang yan nung nag-post kami doon sa Facebook at saka sa TikTok namin ng Reels at naging ganito yung unang paglalagay namin. Yung bilog nandito sa baba. Nag-comment yung ating isang ka-grower, sabi dapat yung matulis, yun dapat yung nasa baba. So may natutunan na naman kami. Kung mapapansin niyo, pag-approach ko sa mga pullets natin ay nagugulat pa sila. Kaya dapat dahan-dahan lang yung pagkuha natin ng itlog, lalo na sa mga pullets na ito, sa mga 18th week na ito, dahil madali sila pang magulat. Pagka natiyak na natin na nakuha na natin lahat ng itlog at na-account na natin lahat, sisimulan na natin yung paglilinis ng kanilang feeder. Pero hindi tulad ng paglilinis na ginagawa natin tuwing umaga, kundi ituturo ko sa inyo ngayon kung paano. So titignan ko yung kanilang feeder. Kalimitan ganyan ang nangyayari, may sobra-sobra dyan. Aayusin ko lang siya at ipapantay ko, ilalagay ko lahat doon sa isang dulo. So dito wala siya, lilinisin lang natin, ayan. Tapos, dito ko siya nilalagay. So, nasa kanila, lahat ng tirang feeds noong umaga. Sila ngayon ang uubos niyan. Kung babalikan ninyo yung aming video sa morning routine, ay yung natitirang feeds nung hapon ay dito namin nilalagay. Dito sa left side ng battery cage. Pero pagkahapon,
dito naman namin siya nilalagay sa right side ng battery cage. Sila naman yung uubos nun para hindi pa rin sayang sa feeds. So pag natapos, ganyan yung magiging itsura niya. Walang laman yung ditong side na to, pero dito may laman. Ayan. Walang laman pero may laman. Ayan. Walang laman pero may laman. Pero bakit ba ginagawa namin yun? Nilalagay pa namin sa kabilang side. Kasi napansin namin sa YouTube na para makatipid ka ng feeds ay sabi nila kailangan hukayin yung feed natin. Hukayin nga oras-oras ang banggit pa nila. Dahil yun ay nagsisignal sa ating mga manok na bago yung feeds nila. Kakainin nila ngayon. Ayan, tulad niyan, kinakain nila. Kasi feeling nila bago yung feeds. Kaya natin nilagay doon. Although, luma yung feeds dahil kaninang umaga yon, pero bago doon sa mga nasa dulo dahil hinukay natin from here to there. So, feeling nila bago yung feeds nila na yon. So, yun yung trick. So, ngayon, ang gagawin naman natin ngayon ay lalagyan na natin ng bagong feeds yung karamihan sa kanila. Bakit ganun yung ginagawa namin? Kasi napansin nga namin na mas gusto nila kung bago yung feeds. Imagine, karamihan sa kanila ngayon, malalagyan ng bagong feeds. Yung mga nandun sa dulo, hindi mo na kailangan damihan ng bagong feeds dahil kinakain na nila. Feeling nila, bago na yung feeds na kinakain nila. Kaya makakatipid tayo ngayon. Tapos, mapapakain natin ng bagong feeds yung ibang mga manok pa natin. Pero guys, para sa ating mga pullets na ito, iba yung approach natin. Dahil napakarami pa nilang natitirang feeds, sobra as in. Tapos napakahaba ng linya nila. Kaya dito naman, ang tinatry ko naman dito ay papatungan na lang natin ng bagong feeds para kainin pa rin nila yung mga feeds na natira na yon. So papatungan naman natin. So dalawang approach po yung pinapakita namin sa inyo. Una, yung lalagay sa gilid. Pangalawa, yung papatungan mo na lang ng bagong feeds. Yung una po, nag-work po kasi dun sa mga naunang manok namin. Ito naman po, tinatry pa po namin ito sa aming mga bagong manok. Imagine kung gagawin ko yung ginagawa ko sa mga nauna naming manok dito, sa mga bagong manok, napakaraming feeds po niyan ang huhukayin natin. Sayang pa po tayo sa oras dahil mahihina pa po silang kumain. Ayan, mahihina pa silang kumain kaya sobrang daming feeds ang hahalukayin natin. Samantalang dun sa mga naunang manok natin, naninimot na lang yung mga manok na ito. Ayan, sinisimot na lang nila. Sinisimot na lang nila yung mga natirang feeds nung mga kapitbahay nila. Kaya iba po yung approach na ginagamit namin dun sa bagong manok at sa lumang manok. Mga ka-growers, ngayon nga po pala ay 19th week na ng ating mga bagong manok na ito. At iba na rin yung kanilang feeding program. Ang feeding program po nila ay 75% chicken layer crumble at 25% grower feeds na po ang binibigay natin sa kanila. Yung chicken layer crumble po na pinapakain namin, ang brand po niya ay Jetstar. Doon naman po sa grower feeds, ang brand po niya ay BMEG Integra 3000. Yun po yung pinapakain po namin. Sa ngayon nga po pala ay niretain po namin sa 15 kilos yung kanilang kinakain. Parehas nung 18th week. Magtataka po kayo, bakit? Kasi po, napansin po namin nung pangalawang araw po na pagka 16 kilos po namin siya, ay marami pong natitira na feeds. Kaya niretain muna po namin siya sa 15 kilos. Dahil sa experience po namin, darating din yung panahon na makikita po namin na lumalakas silang kumain. Ngayon, habang hindi pa dumarating yung panahon na yon, sayang naman po yung matitirang napakaraming feeds na yon. Kung i-increasean po natin agad ng 16 kilos, kaya niretain po muna natin ng 15 kilos yung ipapakain po sa kanila. Pero 75% po na chicken layer crumble at 25% na grower feeds. Ibig sabihin, sa 15 kilos, 11.25 kilos po na chicken layer crumble na ang kinakain po nila at 3.75 kilos naman po na
grower feeds ang kinakain nila. Yun po ay umaga at hapon. Hello mga viewers, we're gonna feed the chicken now. Yeah. Sa pullets po, 50-50. So kung kailangan 15 kilos po ang makain nila sa isang araw, 7.5 kilos po ang pinapakain po namin sa umaga at 7.5 kilos din sa hapon. Papakita sa inyo ngayon ni Tap Tap kung paano po mag-mix ng chicken layer crumble at ng grower feeds. I'm not gonna do it. My hands will be dirty. So ito po, minimix na po natin yung chicken layer crumble at saka po yung grower feeds. Mas madali na po ngayon na mag-mix dahil mas marami na yung ating chicken layer crumble. At mas malaki na rin kasi yung timba natin. Kaya mas madali na po tayo mag-mix. Kapag nagtatanong kayo bakit ang ginagawa namin ay mas maraming pakain sa umaga kesa ang pakain po sa hapon. Sa amin po kasi ang gusto po namin ay morning pa lang ay mangitlog na po itong mga manok natin. Yung afternoon po ay habol na lang. Kumbaga maninimot na lang po tayo. Kaya bulk po ng pinapakain namin sa aming mga mas naunang manok ay mas marami po sa umaga at mas onti na lang po sa hapon para makapagpahinga na po sila in preparation po ngayon sa susunod na araw na pangingitlog po nila. So bakit naman po 50-50 yung binibigay namin sa aming mga pullets? Kasi po marami sila, mas madali at hindi pa naman po sila nangingitlog na ganoon. Pero pagka ganito na rin po sila, nangingitlog na rin po sila, gagawin na rin po namin na mas marami po sa umaga kesa po sa hapon. So hello mga ka-growers. Si Vladimir nag-feed yung mga manok. Mga manok. Mga manok may kain. Pag may manok, makain. So mga ka-growers, kung mapapansin ninyo ay medyo manipis na yung binibigay natin sa kanila ng hapon. Tapos dito sa side na to, halos hindi tayo nagbigay sa kanila. Ito yung tira. Nagdagdag lang tayo ng konting-konti para ma-feel nila na may bago pa rin tayong nilagay sa kanila. Ayan, inuubos na nila. Ayan, napakabibilis umubos ng mga ito. Ayan. Pagdating naman sa mga batang pullets, kung mapapansin ninyo, ayan, napakarami pa nilang pagkain. Ayan, napakarami nilang pagkain. Halos puno pa. Ayan, ibang-iba sa mga naunang mga manok natin. Mga ka-growers, normal lang na mas marami pa talagang natitira sa mga ito dahil yun yung na-experience namin nung mga pullets pa rin itong mga ito, itong mga naunang manok namin. Lalakas din kumain yung mga bagong manok natin tulad ng mga ito, lalakas na nilang kumain. Isa pang natutunan ko sa nag-deliver ng manok na ito ay 3 oras na tumutuka daw ang mga manok. Kaya dapat meron silang enough time, enough light pagka tumutuka sila. Pero sa case ng mga ito, since onti na lang yung uubusin nilang patuka tapos maaga pa tayong nagbigay, meron silang enough time na maubos yung patuka nila from 1:30 hanggang alas 6 hanggang alas 8 ng maliwaliwanag pa hanggang maubos lahat yan. Tapos maaga rin silang makakapagpahinga. Yan. Itlog. Yes. Yang kinuwang itlog ni Ate Tap na yan ay paninimot na lang. Yan ay i-add natin sa afternoon natin na So habang sila ay kumakain, meron pa ring nangingitlog. So pasok pa yan sa afternoon natin. Meron kaming 3 rows sa aming logbook. AM, PM, and ND. AM for morning harvest, PM for afternoon harvest, at ND naman if nakuha namin siya the next day bago kami magpakain sa morning. Habang nagpapakain tayo kanina, ay dinringan natin yung kanilang painuman. So, mula dito, ayan, ito yung close.
pinihit na natin, ayan, para ma-drain siya. Pinihit na natin yung mga valves natin. Tapos ito rin, ayan, dinrain na rin natin to, ayan. Tapos dito naman, ayan, dinrain na natin. Yung mga barbola ay wala na. Ayan, nagde-drain na rin siya, ayan. So, dahil papalitan natin yung pinainom natin ng umaga. Kaninang umaga, nagpainom tayo ng tubig. Pero ngayong hapon, ang papainom natin ay vitamins or Vitamin Pro. Dati, nagpapainom kami ng Vitamin Pro ng umaga. Pero ngayon, papainom tayo ng hapon. Dahil nung basahin namin yung label dun sa Vitamin Pro, sabi niya, mas maganda na ipainom ito ng hapon. So, ibig sabihin, sundin natin yon dahil hindi nila ilalagay yon kung hindi nila ni-research na magandang ipainom ang Vitamin Pro ng hapon. Uulitin ko mga ka-growers, sa 16 liter na timba ay naglalagay tayo ng 4 teaspoons ng Vitamin Pro. Tapos hahaluin natin. Sa hapon, nagagamit namin 3 timba na Boysen na ito na 16 liters para sa lahat ng aming mga manok. So, ibig sabihin, nakaka 12 kami na teaspoon ng Vitamin Pro para sa lahat ng mga manok na ito. Ayan, muntik na ako maglagay ng tubig nang hindi ko pa nalalagay yung end cap. Tiyakin na nailagay yung end cap para hindi masayang yung tubig at yung vitamins. Tapos, yung mga barbola dapat nakasara ng lahat. Pagka natiyak na natin nakasara na lahat ng barbola at nailagay na natin yung end cap, pwede na tayong maglagay ng vitamins para sa ating mga manok. Bakit kami nagpalit na yung vitamins ay ipainom na ng hapon? Dahil naisip ko, parang nagme-make sense na hapon siya painumin dahil magdamag na nakababad sa kanila itong vitamins na ito. So, mas mataas yung porsyento na makainom lahat ang mga manok natin ng vitamins dahil yung source ng tubig nila magdamag ay vitamins lang. Mga ka-growers, tapos na tayong maglagay ng Vitamin Pro sa mga painuman ng ating mga manok. Ngayon naman, ang next step natin ay maglilinis na tayo ng kanilang kulungan at magdi-disinfect. Tapos na tayong mag-disinfect ng poultry house, magwalis at mag-mop. Siyempre, huhugasan na rin natin lahat ng mga ginamit natin ngayong araw na ito mula sa pagpangtakal, pati itong mga timbang ginamit natin sa feeds, huhugasan na rin natin to para matuyo siya kinabukasan at ready na siya for another use sa kinabukasan. Tapos na rin natin hugasan yung mga ating gagamitin para kinabukasan. Tataob na natin siya para matuyo. After natin mag-disinfect, after linisan yung mga kagamitan in preparation for tomorrow, ay ngayong hapon, tuwing hapon din natin sine-check yung kanilang mga nipple drinker kung lahat ay gumagana. Again, lahat ng extracurricular activities natin sa poultry house ay dapat ginagawa natin ito tuwing hapon. Dahil nung umaga sila ay busy sa pangingitlog, ayaw natin silang ma-stress kaya hanggang pagpapakain at paglilinis lang tayo. Pero pagdating ng hapon, kung may gusto tayong i-repair sa poultry house, kung gusto natin i-check yung nipple drinker nila, kung gusto natin maglinis ng chicken manure, pwede natin gawin lahat yun ng hapon dahil nakatapos na silang mangitlog noong umaga. Kaya tara, i-check natin yung mga nipple drinker nila. Sa pag-check ng nipple drinker, pagka merong tulo ng tubig pa dyan sa kanilang nipple drinker, ibig sabihin gumagana pa yan. Pagka wala ay kailangan i-double check natin kung meron. Kung meron pumatak, yan ay okay pa. So iisa-isahin natin yan. Eto, tignan natin to. Ayan, may tumulo siya. So okay pa yan. Ayan, iisa-isahin natin yung i-check. Ayan, tumutulo, may tulo, ayan. Pagka meron tayong nakitang hindi tumutulo, kailangan i-double check natin. Pagka meron ding tuyo, dapat i-double check natin. Pagka sa pulet ng mga batang manok, tayo nag-check, dapat dahan-dahan yung approach natin para hindi sila magulat. Ayan, dahan-dahan. Kasi magugulatin pa sila. Okay? Back growers, dapat sure tayo na lahat ng nipple drinker ay working. Kasi magdamag natin silang iiwan. Nakakaawa yung mga alaga natin pagka sila
ay hindi makakainom. Kaya make sure na every afternoon chine-check natin yung nipple drinker. Pero pag sa matatanda, kahit hindi dahan-dahan, okay lang kasi ayan, tutukain ka pa nga nila eh. Eto na, dito na tayo sa last part ng ating daily afternoon routine. Ang huli kong ginagawa bago ko umalis ay tinitignan ko yung una, yung eggs na na-produce ngayong afternoon para ma-harvest na natin. Tapos, titignan ulit natin yung kanilang feeder kung merong nakakalamang. Ito, papakita ko sa inyo. Mga growers, since paalis na tayo, itong mga huling itatala natin sa logbook natin ng egg production ay ito na yung cut-off natin. Pagka naitala na natin dito bago tayo umalis at meron pang nangitlog, yung itlog na yon ay ika-count na natin, ay ilalagay natin sa logbook next day. Pero wag po kayong malito dahil yung next day po na yon, ibig sabihin kinabukasan natin siya na harvest pero bahagi pa rin siya ng production ngayong araw na ito. Nag-cut off lang tayo dahil sa ayaw natin ng pabalik-balik hanggang maubos lahat ng itlog dito. Ibig sabihin ng next day, again, next day, kinabukasan natin nakuha pero nakalog pa rin siya sa araw na ito. Ayan guys, bago tayo naglinis kanina, nilagay natin siya sa AM na harvest. Yung ngayon, bago tayo umalis, siya naman ay makakount as PM harvest. Yung bukas na makukuha natin ay next day harvest. Pero, again, yung tatlong yon ay part of today's egg production. So guys, na-harvest natin lahat ng eggs natin. No? Ang trays na to mga ka-growers ay consisting of yung in-harvest natin bago tayo magpakain ng umaga, which is yun yung next day na sinasabi ko sa inyo. Pero magka-count yon on yesterday's egg production. Nakuha na rin natin yung AM na harvest natin at yung PM na harvest natin for today's production. Yung mga harvest natin the next day, yun ay makakount pa rin sa today's production. Kaya, eto na yung lahat ng tray na iyon. Ayan. Eto na guys yung last kong ginagawa. So, yan. Kung mapapansin ninyo, siya ubus na. Pero doon, napakarami pa. Bago ko umalis, pinapantay ko siya. Ayan. Kasi, ayan. Para magkaroon pa rin ng pagkain yung iba. Ayan. Para walang lamangan. Ayan. Pinapantay natin. Hinuhukay natin. So, tulad nito, ayan. Nasa kanya karamihan. Yan, ilalagay na natin dyan. Ayan mga ka-growers, ang aming daily afternoon routine. Natapos tayo mag-feed, natapos na rin tayo magpainom, natapos na rin tayo maglinis. At ngayon, etong mga eggs na to ay dadalhin na natin sa ating stock room para mag-sort na tayo ng mga itlog. Oo nga pala, bago ko kayo iwan, may nangitlog pa bago tayo umalis at after natin i-record yung PM harvest natin. Ito yung sinasabi ko sa inyong hindi na natin kukuhain at hindi na rin natin i-record dahil cut off na tayo. Next day na siya papasok sa ating logbook. Ayan guys ha, sana malinaw lahat na yan. Again, muli kami nagpapaalala na hindi po kami expert. Pabuti pa rin pong kumonsulta sa mga profesional patungkol po sa pag-aalaga ng inyong mga RTLs. Ang amin lang po, sinishare po namin na ang aming mga experiences. Again guys, thank you for another farm venture and sana mag-like, mag-comment at mag-share. Mag-subscribe na rin po kayo sa aming YouTube channel if nakatulong po sa inyo ang video na ito. Maraming salamat mga ka-growers!